Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po, tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ngayong linggo po, partikular sa petsang ito, April 5, 2026, ay napapakinggan din po ang Radyo Pilipinas World Service sa ating sister FM station, ang 104.3 Capital FM. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino nitong linggo na bumuo ng isang bansang may malasakit at pagkakaisa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng mga Kristiyano sa mundo ng Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na dapat bitbitin ang liwanag sa Easter o ng Easter sa araw-araw na buhay, hindi lamang sa salita kundi maging sa gawa. Dagdag ng Pangulo, ang bawat gawa ng kabutihan at pagtulong ay nagsisilbing instrumento ng panibagong simula para sa buong bansa. Nanawagan din siya sa mga Pilipino na bumangon ng may bagong layunin, matatag na pag-asa at malalim na responsibilidad sa isa't isa. Layunin ang mensahe ng Pangulo na magbigay ng inspirasyon sa gitna ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa ngayong taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Philippine National Police PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police commander na panatilihin ang matatag at aktibong presensya sa mga pangunahing kalsada at transport hubs habang milyon-milyong biyahero ang bumabalik sa Metro Manila at iba pang urban na lugar matapos ang mahabang bakasyon ng Semana Santa. Kasunod ito ng pahayag ni Police General Nartates na naging mapayapa at maayos ang paggunita ng Semana Santa sa buong bansa. Bagamat may mga naitalang insidente kaugnay ng kaligtasan sa kalsada at dalampasigan, sinabi niyang walang malalaking pangyayari na nakaapekto sa kabuuang paghahanda ng pulisya para tiyakin ang seguridad sa mahabang bakasyon sa buong bansa. Gayunman, sinabi niyang hindi pa tapos ang kanilang tungkulin dahil kailangan pa nilang tiyakin ang ligtas na pagbabalik ng mga biyahero sa kanilang mga tahanan. Sa pagtupad nito, binigyan
Binigyan diin ni Police General Nartates ang pangangailangang makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak na roadworthy ang mga pampasaherong bus at iba pang public utility vehicles o PUVs, gayon din ang mental at pisikal na kahandaan ng mga driver. Mahigit 98,000 na pulis ang naitalaga para tiyakin ang seguridad sa Semana Santa. Ang mga puwersa ng pulisya sa buong bansa iniligay din sa full alert status hanggang ngayong linggo, Abril 5, bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa mahigit 7,000 individual ang nabigyan ng medikal na tulong ng Philippine Red Cross o PRC sa buong bansa simula nang mag-umpisa ang paggunita sa Semana Santa 2026. Sa ulat ng PRC nitong Sabado de Gloria, kabuoang 7,137 katao ang naseserbisyohan ng ahensya simula noong March 29, linggo ng palaspas, hanggang alas 9 nitong Sabado. Sa nasabing bilang, 6,514 na mga individual ang sinalang sa monitoring ng vital signs. Nakapagtala rin ng PRC ng 26 na major cases at 583 na minor cases ng mga karamdaman o pinsala. Samantala, 14 na pasyente naman ang kinailangang itakbo at ilipat sa mga ospital para sa mas masusing gamutan. Nananatiling nakadeploy ang mga volunteer at medical team ng Philippine Red Cross sa mga pangunahing kalsada, simbahan at mga pasyalan sa buong Pilipinas upang tumugon sa anumang emergency hanggang sa pagtatapos ng bakasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot sa kabuang 362,947 na mga pasahero ang binantayan ng Philippine Coast Guard o PCG sa lahat ng pantalan sa buong bansa nitong Sabado de Gloria. Batay sa huling datos ng PCG, nakapagtala sila ng 195,257 na outbound passengers o mga paalis at 167,690 na inbound passengers o pabalik dito sa Metro Manila. Kasabay nito, naging abala rin ang 14 na distrito ng PCG sa pag-inspeksyon sa 1,650 na mga barko at 3,879 na mga motor bangka upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa dagat. Nananatiling nasa ilalim ng heightened alert ang lahat ng distrito, istasyon at substation ng Coast Guard simula noong March 28 hanggang ngayong araw, Abril 5, 2026. Layunin nito na maayos na mapangasiwaan ang dagsa ng mga tao ngayong Semana Santa at simula ng Summer Vacation 2026. Pinapayuhan ng mga bumabiyaheng publiko na makipag-ugnayan sa PCG sa pamamagitan ng kanilang opisyal na Facebook page para sa mga katanungan, reklamo o paglilinaw hinggil sa mga sea travel protocols at regulasyon. Patuloy ang paalala ng PCG sa lahat ng maging mapagmatsyag at sumunod sa mga panuntunan sa mga terminal upang matiyak ang isang ligtas at matiwasay na paglalakbay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, nagbabala si Senator Francis Kiko Pangilinan nitong Sabado sa mga negosyante at retailer na huwag samantalahin ang krisis sa Middle East para magpatupad ng sobrang taas na presyo ng bilihin o magtago ng supply ng pagkain at langis. Binigyang diin ng chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na ang Semana Santa ay panahon ng paggunita sa sakripisyo ni Kristo at hindi dapat gamitin para sa pansariling interes o oportunidad.
oportunidad. Ayon kay Pangilinan, ang profiteering o labis na pagpapatong sa presyo at hoarding o ang pagtatago ng produkto ay labag sa batas. Ipinaalala niya na sa ilalim ng Price Act, RA 7581, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng price manipulation sa mga pangunahing bilihin. Tiniyak ni Pangilinan na masusing nagbabantay ang mga otoridad sa merkado. Nakatutok ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga supermarket habang ang Department of Agriculture o DA naman nagmo-monitor sa presyo ng bigas, gulay, karne at isda sa mga palengke. Hinimok din ng senador ang mga mamimili na agad isumbong ang mga mapagsamantalang tindahan habang pinasalamatan naman niya ang mga tapat na negosyante na tumatangging makisabay sa maling gawain sa gitna ng krisis. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat na balita sa social media hinggil sa umano'y ipatutupad na energy lockdown sa bansa simula sa Abril 20. Fake news ito, maikling pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang mensahe sa mga mamamahayag matapos kumalat ang mga post na naghihikayat sa publiko na mag-iimbak ng mga power bank, solar equipment, pagkain at gamot bilang paghahanda sa nasabing lockdown. Binigyan diin ng palasyo na walang basehan na nasabing impormasyon. Bagamat nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang taong State of National Energy Emergency upang patatagin ang sektor ng enerhiya sa gitna ng tensyon sa Middle East, tiniyak ng gobyerno na sapat ang ginagawang hakbang para sa supply ng langis. Bilang bahagi ng ayuda, nakatakdang palawakin ng pamahalaan ang fuel subsidy program para sa mga tsuper sa buong bansa simula Abril 6 upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa isang tawag sa telepono sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, tiniyak ng Iran ang ligtas at mabilis na pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas at mga Pinoy seafarer sa Strait of Hormuz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahang muling tataas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS Trading mula Marso 30 hanggang Abril 2, tinataya ng mga industry source na maglalaro sa 17 pesos hanggang 19 pesos kada litro ang magiging dagdag sa retail diesel. Dahil dito maaaring umabot sa 165 pesos ang presyo ng regular diesel habang posibleng lumampas naman sa 170 pesos ang premium diesel. Tataas na ba ng gasolina ng 3 pesos hanggang 5 pesos kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, bunsod pa rin ng limitadong supply at pangamba sa gulo sa Strait of Hormuz ang sunod-sunod na oil price hike. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Energy o DOE nilinaw ang kasunduang safe passage sa Strait of Hormuz. Mag-uulat si EJ Lazaro. Nilinaw ng Department of Energy o DOE na mahalagang hakbang ang kasunduang safe passage sa Strait of Hormuz upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, bagamat hindi nito tuluyang inalis ang lahat ng panganib, nakatutulong ang kasunduan upang mabawasan ang posibleng pagkaantala sa supply. Ipinaliwanag niya na kahit mula sa Singapore o Korea kinukuha ang fuel ng Pilipinas,
ang pinanggagalingang krudo nito ay dumaraan pa rin sa Strait of Hormuz. Kaya anumang aberya rito ay may epekto sa global supply at presyo ng langis. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng Pilipinas ng mas ligtas at mas prioridad na access sa ruta. Kabilang dito ang mas protektadong pagbiyahe ng cargo na may kaugnayan sa bansa at mas ligtas na kondisyon para sa mga Pilipinong seafarer. Gayunman, nilinaw ng DOE na hindi agad mapapababa ng presyo ng langis ang hakbang na ito at hindi rin ito tinutugunan ang pangmatagalang hamon sa sektor ng enerhiya. Binigyan diin ng DOE na ang layunin ng kasunduan ay mapanatili ang karatagan ng supply sa gitna ng krisis habang patuloy na tinutugunan ang mas malaking issue sa enerhiya para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Maalala ang kasunduang ito ay bunga ng direktang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Iran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot na sa kabuang 4,241 ang mga overseas Filipino workers o OFWs ang matagumpay na napauwi sa bansa matapos lumapag ang ikapitong batch ng mga repatriates mula sa Middle East Biyernes ng hapon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, lula ng flight TVR 7737, ang pinakahuling grupo ng 344 na Pilipino mula sa United Arab Emirates o UAE. Sinalubong ang mga nagsiuwing kababayan ng mga tauhan mula sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon kay Kakdak, sa loob lamang ng Semana Santa, halos 1,000 Pilipino na ang nabigyan ng tulong para makauwi at inaasahan pa ang mga susunod na repatriation flights sa mga darating na araw. Tiniyak naman ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kauna na magbibigay ang OWA ng post-repatriation assistance kabilang ang pamasahe, pauwi sa kanilang mga probinsya at tulong para sa kanilang muling pagpapasimula ng buhay sa Pilipinas. Sa kabila ng lumalalang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng US, Israel at Iran, marami pa rin Pilipino ang pinipiling manatili sa rehiyon upang patuloy na masuportahan ang kanilang mga pamilya. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong March 1, 2026, mayroong mahigit 2.4 milyon na mga Pilipino sa Middle East kung saan pinakamarami ay nasa UAE na mayroong 975,000 at Saudi Arabia 813,000. Pinasalamatan din ng DMW ang mga volunteer mula sa Filipino Social Club o PhilSoc sa UAE sa kanilang malaking tulong sa pag-aasikaso at pagproseso sa mga dokumento ng mga nagnanais ng umuwi sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinabulaan na ng Department of Health o DOH ang kumakalat na balita hinggil sa emergency lockdown sa bansa dahil sa banta ng COVID-19 Cicada variant. Sa opisyal na pahayag, binigyang diin ng kagawaran na walang katotohanan ang mga impormasyong nagdudulot ng takot sa publiko. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang Cicada strain BA.3.2 ay nagmula sa Omicron lineage at unang natukoy sa South Africa noong November 2024. Bagamat nakita na ito sa 23 bansa, kasalukuyan lamang itong nakasailalim sa kategoryang variant under monitoring. Siniguro ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na hanggat walang inilalabas na alarm ang WHO at iba pang pandaigdigang organisasyon, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino. Dagdag pa niya nakalatag na mga standard precaution at infection control measures ng gobyerno. Sa halip na COVID-19, sinabi ni Domingo na mas nakatuon ang DOH ngayon sa pagbabantay sa mga sakit na kaakibat ng panahon ng tag-init, gayon din sa pagpaplano para sa sistemang pangkalusugan sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency. Pinayuhan ng DOH ang publiko na huwag maging instrumento sa pagpapakalat ng maling impormasyon at tanging sa mga opisyal na source lamang ng gobyerno magtiwala.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pito ang sugatan matapos gumuho ang bahagi ng kisame sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 nitong Biyernes Santo ayon sa Department of Transportation o DOTR. Nagutos si Transportation Secretary Banoy Lopez sa Manila International Airport Authority o MIA at sa NAIA Infra Corporation o NNIC na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at tahuhan ng paliparan. Inatasan ng mga ito na magsumite ng detalyadong ulat upang ipaliwanag ang sanhi ng pagbagsak. Kinumpirma naman ng NAIA Infra Corporation o NNIC na kasalukuyan na ang investigasyon at nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad. Tiniyak ng NNIC na prioridad nila ang kapakanan ng mga biktima at ang kaligtasan ng lahat ng bumisita sa NAIA. Nagpatuloy ang normal na operasyon sa paliparan matapos ang pagsusuri sa seguridad ng lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nababahala si Senator Raffy Tulfo kaugnay ng pagbagsak ng bahagi ng kisame sa arrival extension area ng NAIA Terminal 1 na ikinasugat ng 7 katao. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, nakikipag-ugnayan ngayon ang senador kay DOTR Secretary Giovanni Lopez upang kumustahin ang kalagayan ng mga biktima at tiyaking nakatatanggap sila ng sapat na tulong. Pinayuhan ng senador ang DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maging proactive o laging handa sa pagpapatupad ng mga safety standards sa lahat ng pasilidad ng paliparan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Secretary Lopez sa senador na kasalukuyan na ang malalimang investigasyon sa pangyayari at magbibigay ng update sa sandaling lumabas ang mga resulta nito. Sa isang hiwalay na pahayag, kinumpirma ng NAIA Infra Corporation o NNIC na agad rumisponde ang kanilang medical team, airport security at PNP Aviation Security Group matapos ang insidente. Naisagawa na rin ang inspeksyon upang masigurong ligtas na ang lugar para sa publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tanggal pwesto ang 3 tauhan ng paliparan matapos masangkot sa umano'y pagnanakaw ng 7,000 piso mula sa turista. Kinumpirma ni Office for Transportation Security o OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz na suspendido ang 2 security screeners at kanilang supervisor sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Nagugat ang insidente nang magreklamo ang isang turistang Australian na patungo sana sa Cebu. Ayon sa biktima, napansin niyang nawawala ang kanyang 7,000 pesos at ininuturo ang mga nasabing tauhan ang kumuha nito. Mariing kinundena ni Cruz ang pangyayari at tiniyak na hindi palalampasin ng kanilang tanggapan ang ganitong uri ng katiwalian. Kasalukuyan lang sumasailalim sa investigasyon ang 3 tauhan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sumiklab ang bushfire o sunog sa damuhan sa timog na bahagi ng paanan ng Bulkang Mayon matapos ang insidente ng rockfall o pagguho ng mga bato ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS.
Sa inilabas na bulletin, sinabi ng PHIVOLCS na nasa ika-87 magkakasunod na araw na ang nararanasang effusive eruption o banayad na pag-agos ng lava mula sa bulkan. Nananatili ang Alert Level 3 sa mayon na nangangahulugang may mataas na antas ng magmatic unrest. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa 6 na kilometrong Permanent Danger Zone o PDZ at binalaan ng publiko laban sa anumang aktibidad sa loob ng Extended Danger Zone o EDZ. Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan dahil sa banta ng abo at ballistic hazards. Patuloy na nakabantay ang mga lokal na unit ng disaster management sa anumang pagbabago sa lagay ng bulkan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Malacanang nitong Biyernes na itutuloy ang Pilipina o ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa bansang Myanmar matapos ang pagkakahalal ng military leader na si Min Aung Hlaing bilang Pangulo sa pamamagitan ng botohan sa parlamento. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binabantayan ng mga Pilipinas ang mga huling kaganapang politikal sa nasabing bansa. Sinabi niya na dadaan ang pakikipag-ugnayan kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na nagsisilbi ring Special Envoy of the ASEAN Chair to Myanmar. Gayon din sa pamamagitan ng kani-kanilang mga embahada. Nananatiling nakatuon ang Pilipinas sa pagsuporta sa kolektibong pagsisikap ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng 5-point consensus. Layunin nito ang agarang pagtigil ng karahasan, pagkakaroon ng inklusibong dialogo at paghatid ng tulong pang-humanitarian sa mga mamamayan ng Myanmar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pagunita ng Semana Santa sa lungsod ng Tuguegarao na nanatiling mapayapa. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tuguegarao.
Generally peaceful ta madagon ni sitwasyon ta syudad na Tuguegarao ta pangidadam ta Quaresma. Ta pangelevo ni Vice Mayor Rosario Resuelo na yayay madagon nga mayor sangaw na sitang naka-offo ni pangideploy ta quick response team, water search and rescue team, police, volunteers and barangay officials ta isa triko ira nga lugar ta peno mabantay na naka-offo ta peno igagapa imamo ta syudad ta pangidadam ta Semana Santa. Mamagafu tayaw nga Miyerkules Santo at di ta madagon awan pagato na simo nga narakay nga sitwasyon. Yato ta dagal ka pa ipamabalo ni Vice Mayor Resuelo to full na response team lalo na iinsigita nga pangipay ta karatula ira ta no swim zone area. Ipabantay na response team ira lalo na tabiko na danum ay adde sa nga agaw na Domingo Paskwa nga miyari ta dalan ang terminal ira ay adde so no Abril 5. Yato ni balita nagafut sa syudad na Tuguegarao yaw si Dina to Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Cordillera Regional Development Council inendorso ang 2027 budget ng 26 na line agencies at 6 na state universities. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Iniendorso ti Regional Development Council Cordillera ti fiscal year 2027 budget ken dagiti kang runaan a programa ken proyekto ti rehiyon. Ti pangendorso kadagiti budget ti 26 a regional line agencies ken inem nga state universities and colleges ket mangi siguro adagiti prioridad a proyekto ket maipaay iti umno a pondo ken maitunos iti plano ti panagduras ti rehiyon. Naaprobaran man dagiti dadakkel a proyekto akas advancing climate smart quality inclusive and resilient education wenno acquire ti Department of Education, Philippine Multisectoral Nutrition Project, Converging Nutrition for Our Children's Tomorrow, wenno PMNP Connect, ti Department of Health, Department of Social Welfare and Development, ken ti National Nutrition Council. Kasamatan ti panakaipasdag ti Senior Citizens Community Centers, babaan ti National Commission of Senior Citizen. Inyendorso pa ti RDC dagiti Farm to Market Roads, ti Department of Agriculture, Local Governance Center sadya Tabuk City, Kalinga, babaan ti Department of Interior and Local Government, ken Prosper Project ti Department of Trade and Industry. Karaman met ti Cordillera Autonomy, babaan ti resolusyon amang kitkidaw kini Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang masertipikaran kas urgent bill ti House Bill number 6981 para iti panakaipasdak ti Cordillera Autonomous Region. Damag manipo ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Distribusyon ng fuel subsidy at iba pang interbensyon nagpapatuloy sa mga mangingisda sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nagpapatuloy ang distribusyon ng fuel subsidy at iba pang interbensyon para sa mga mangingisda sa Mimaropa Region. Ayon sa pabatid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Mimaropa, ang fuel subsidy para sa fisher folks ay ilan lamang sa services ng BFAR. Anila, tuloy-tuloy ang kanilang pamimigay ng fiberglass-made fishing bangkas, marine engines, fishing gears, at nets kasama ng aquaculture support para sa mga mangingisda. Idinagdag pa ng tanggapan na nagsimula na sila mag-distribute sa 5 probinsya sa rehiyon para sa commercial at small-scale fishers. Ang mga nasabing interbensyon ay magpapalakas sa kapasidad ng mga mangingisda, enhance local supply at tutulong para ma-stabilize ang presyo ng isda sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Tom Alvarez. Benteng bigas muling ibebenta sa Catanduanes simula Abril 6. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Liwat na magpapadagos ang bentahan kan benteng bigas meron na rice program sa Catanduanes poon sa Abril 6 aldaw nin Lunes sigunyan sa abiso kan Food Terminal Incorporated. Susundon man ang nakatalaan na schedule nin distribusyon basado sa sektor nin mga benepisyaryo. Tuyong Lunes asin Martes nakatalaan para sa mga senior citizen, Miyerkules para sa mga tricycle driver asin PWDs, Huwebes para sa mga benepisyaryo kan 4Ps asin solo parents, asin Biyernes para sa mga paraoma, kabale ang rice farmers, rice workers at pati na ang mga fisher folk. Mientras tanto magtitinin na ipapautom ang bagong oras sa akan bentahan poon alas 6 nin aga hasta alas 3 nin hapon sa Laucan Office Compound kang NFA Catanduanes sa Barangay SIV Virac. Obheto kay ni namali kayan ang labing init sa udto asin maparikas ang daloy kang distribusyon. Pigiin kami naman ang publiko na magtinin na nakaantabay sa mga masunod na anunsyo katakod kan programa. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie Nieva. Coast Guard District Southeastern Mindanao muling nagpaalala sa mga beachgoers upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Narito si Sheila Lisondra ng RP Davao. Subling gipahinumduman sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang mga beachgoers nga mag-amping aron malikayan ang bisan unsang insidente sa katubigan, hilabi na ang pagkalunod. Kinitungod sa pagdagsang sa mga ligo og dagat o sa mga resort karong Domingo sa pagkabanhaw. Gipay mangnuan usab ang publiko nga likayan ang pagligo sa dagat hilabi na kung nakainom og ilim ng makahubog. Sangli taas ang risgo niini sa mga insidente o uban pang water-related accidents. Una nang girespondihan sa Coast Guard Substation Malita ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga hapit malunod human misuway og langoy bisan hubog sa may Spamas, Davao Occidental. Naglaom ang CGD-SEM nga walay matalang drowning incident karong Semana Santa. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Silosha alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Nag-iba na pala ang apelido ni Miss Sheila. Sheila Lisondra Celosha. Persons with disabilities sa probinsya ng Lanao del Norte nakatanggap ng assistive devices. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Miyama kadawat sa mga taga Lanao del Norte aad din na haydiyan anta ka mga persons with disabilities o PWDs sa giyamya kapiragawi sa mga assistive devices. Giyang ka na mga pagigimo na makapupon sa opisina Provincial Social Welfare and Development Office anta ka PSWDO ingad del Lanao del Norte. Aya malusod sa giyang ka na mga pamumugayan na barang-barang agigimo ang malapong makaugup kumabang sa Tanuroa at dinahaydian anta ka mga PWDs. Ragi sa mga Christian nagupod pa na grupo anta ka tribo. Ay kaya pamagay na mga ingangad sa giyang kanan na probinsya Lanao del Norte nagyang kaya ingad dalinamon. Maygo. Tubo dagu kapatagan. So mga PWD saya na may makakuha sa wheelchair sa artificial legs. Liurompan so pada mga pamamagayan para makalbut so kapag gintawiran. Isabuini ko mga programa a Provincial Government of Lanao del Norte para ko sector a persons with disabilities o PWDs. Sa panamarag yang kaiya kapapantagan na governor a ingad sa Lanao del Norte, Governor Muhammad Khalid Gibranza Dimaporo. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad Bashir. Narinig pa rin ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala muna mula sa himpilan.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumalala ang banta sa oil-driven inflation ng Pilipinas kasunod ng panibagong Houthi attacks sa Red Sea habang tumitindi ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Capital Economics, limitado ang direktang epekto sa global trade pero mas tatamaan ang mga bansang umaasa sa Saudi oil kabilang ang Pakistan, Japan at lalo na ang Pilipinas na kumukuha ng halos kalahati ng crude imports nito mula sa Saudi Arabia. Babala ng think tank, kung maisara ang Bab el-Mandeb Strait, maantala ang mahalagang oil routes, liliit ang supply at tataas ang presyo ng langis na posibleng magtulak sa global recession. Mas mahaba at mas magastos din ang magiging shipping routes. Tinataya ng Capital Economics na kung sabay maantala ang Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb, maaaring tumaas ang Brent crude ng $15 hanggang $20 at manatili sa higit $100 kada bariles. May hiwalay pang babala ang Houthi sa Israel na maaaring magbukas ng panibagong front sa digmaan at lalo pang magpahirap sa oil shipments sa paligid ng Strait of Hormuz. Ramdam na ang epekto sa Asia. Bumagal ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI sa 51.3 noong Marso dahil sa tumataas na energy cost. Ayon sa Nomura India, lumalala ang supply chain delays at panganib ng fuel rationing na maaaring magdulot ng pinakamalalang supply shock mula pa noong pandemya. Inaasahan ng Singapore-based na DBS Bank Limited at United Overseas Bank Limited o UOB na tataas ang Philippine inflation sa 3.7% hanggang 3.8% ngayong Marso dahil sa pagmahal ng enerhiya. Sa kabila nito, inaasahang mananatiling nakapause ang policy rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas habang minomonitor ang posibleng second round effects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng bumagsak sa 61
kada dolyar ang piso sa ikalawang quarter ng 2026 at maaaring humina pa sa 62 piso hanggang 64 na piso kung magtatagal ang digmaan sa Middle East at patuloy na tataas ang presyo ng langis ayon yan sa MUFG Bank Limited. Sa pinakahuling foreign exchange o FX outlook ng MUFG, sinabing kung tumaas ang presyo ng krudo sa 120 hanggang 140 US dollars kada bariles, lalo na kung magiging mas agresibo ang US Federal Reserve at tataas ang risk aversion sa emerging markets, maring umabot ang piso sa nasabing antas. Nauna nang sumadsad ang piso sa 60 pesos and 75 centavos noong Marso at 31. Sa malapit na panahon, nakikita ng MUFG na maaring lumampas ang piso sa 61 pesos pero inaasahang babalik ito sa 60 pesos and 50 centavos pagpasok ng ikalawang quarter at 60 pesos sa ikatlong quarter bago manatili sa 59 pesos and 50 centavos hanggang unang quarter ng 2027. Sa hiwalay na Asia FX outlook, sinabi ng MUFG na mananatiling mahina at pabago-bago ang piso. Malaysian ringgit, South Korean won at Thai baht habang mataas ang presyo ng langis ngayong Abril bago makabawi pag humupa ang fuel cost. Sa base case nito, nakikita ang piso sa 59 hanggang 60 pesos kung nasa $90 ang langis at 60 to 61 pesos kung nasa $100 kada bariles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghanda-handa ang mga motorista at transport operators para sa isa na namang malaking pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo habang patuloy na pinapayanig ng tensyon sa Middle East ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Batay sa 4 na araw ng Means of Platts Singapore o MOPS trading, posibleng tumaas ang diesel ng 17 piso hanggang 19 na piso kada litro, habang 3 piso hanggang 5 piso naman ang dagdag sa gasolina. Kapag naipatupad ng buo, maring umabot sa 166 na piso kada litro ang diesel at 120 piso kada litro ang gasolina. Nagdulot ng biglang pag-akyat ang mga bagong babala ng posibleng military action sa loob ng 2 hanggang 3 linggo na bumaliktad sa naunang pag-asa matapos ang senyales na magbabawas ang Estados Unidos ng operasyon laban sa Iran. Dahil dito, agad na tumaas ang risk premiums at regional fuel benchmarks. Ayon sa isang industry source, nananatiling masikip ang supply sa Asia at patuloy ang pagtaas ng presyo dahil sa makasalungat na pahiwatig ng paglala at pagluwag ng tensyon. Para sa Pilipinas na umaasa sa imported fuel, banta ang mga taas presyo sa pamasahe, delivery cost at inflation. Naghahanda na ang mga kumpanya ng langis para sa malalaking price adjustments upang ipantapat sa mas mataas na import costs. Bantay sarado ngayon ang mga mamimili at investors kung magbibigay ang gobyerno ng targeted subsidies para sa transport sector, lalo't ito na ang isa sa pinakamalalaking lingguhang oil price hikes sa mga nagdaang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis.
kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Naitala na ni Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr. ang kanyang unang panalo bilang profesional matapos niyang talunin si Derek Gates sa pamamagitan ng second round technical knockout sa labang ginanap sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California. Umakyat ang kanyang record sa isang panalo, walang talo, isang draw at isang knockout matapos ang impresibong panalo sa kanilang 4 na round na lightweight bout. Present sina Manny at Jinky Pacquiao para sumuporta at mismong si Manny ang nanguna sa dasal sa kanilang locker room bago magsimula ang laban. Debut pro fight ni Jimwell ang naganap noong Nobyembre 2025 sa parehong venue kung saan nagtapos sa majority draw ang laban niya kontra Brendan Lally. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban, pinatumba ni Pedro Taduran si Gustavo Perez Alvarez sa ikapitong round upang matagumpay na ipagtanggol ang kanyang International Boxing Federation or IBF Mini Flyweight title sa Temecula, California. Naging makasaysayan ang kanyang US debut matapos magpakitang gilas sa harap ng international crowd. Mas lalo pang tumingkad ang sandali ng personal na inabot ni Manny Pacquiao ang IBF Championship belt kay Taduran sa ringside. Ito na ang ikatlong matagumpay na depensa ng 29 anyos na southpaw mula Libon Albay na ngayon ay may record na 20 panalo, 4 na talo, 1 tabla at 14 na knockouts. Unang lumaban bilang profesional si Taduran noong 2015 kung saan nanalo siya via first round technical knockout kontra Nathaniel Marasigan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang kanyang gold medal finish sa Antalya, muling nagpasiklab si Eldrew Yulo sa World Cup Cairo matapos makapasok sa floor exercise finals. Nakapagtala ang 18 anyos ng 13.9 points para sa ikalimang pwesto, ang ikatlong sunod-sunod na finals appearance niya sa floor mula nang pumasok sa senior level. Hindi pinalad si John Ivan Cruz, gold medalist ng 2025 Southeast Asian Games na nagtapos sa ika-21 pwesto na may 12.2 points. Pinangunahan ni Arseny Dukno ng Russia ang floor qualifiers sa score na 14.533, sinundan ni Camilo Vera ng Colombia at Daniel Marinov ng Russia. Sa pommel horse, nagtapos si Miguel Besana sa ika-23 pwesto na may 10.666 points habang si Justin Ace De Leon ay pumwesto sa ika-13 sa steel rings na may 11.733 points. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Habang marami ang nagtitika nitong Biyernes Santo, ang dami rin namang abala kina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. Spotted ng netizens sa Bangkok, Thailand ang di umano'y magkarelasyon. Sa puntong ito ay mas malinaw na ang photos nila at holding hands pa habang nasa escalator sa isang mall sa Bangkok. Nakakasual lang sila at kasama ni Catherine ang ilang miyembro ng kanyang glam team. Nauna nang nag-post si Catherine ng Tom Yum is Life with her team na nasa Bangkok. Yun na nga, sunod-sunod ang sighting sa aktres at sa sinasabing karelasyon niyang politiko. Sa totoo lang ay wala naman dapat gawing issue dahil pareho naman silang single at natural na kailangan din ni Catherine na magkaroon na ng love life dahil ang ex niyang si Daniel Padilla ay maligaya na sa relasyon kay Kayla Estrada. Saka naudlot nga di umano ang relasyon ni Catherine kay Alden Richards kaya walang masama kung sila na nga ni Mayor Alcala. Hindi nga lang nila officially na inaamin na sila na nga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And speaking of Alden Richards, kamakailan ay lumahok itong si Alden sa isang triathlon relay race sa Davao City. Ayon sa kapuso actor, muntika na niyang hindi matapos ang sinalihang event. Quote-unquote, the race route is situated along the coastal road of Davao City. So bukod sa napakainit, yon yung isa sa physical difficulty, yung hangin during the last 10 kilometers, gusto ko nang mag-give up kasi bumibigay na yung katawan ko, bumibigay na rin yung legs dahil sa pagod, sa init. So sabi ko either one, hindi ko siya tatapusin, tapos madidisappoint ko yung mga taong naniwala sa akin, and most especially I would disappoint myself, or I would finish it, ibibigay ko lahat. I will empty the tank and make everyone proud and happy of all the efforts I've done to be able to finish the race. Syempre, doon tayo sa positive, kaya tinapos natin ng ganon. Yan ang pagdedetalya ni Alden. Tuwing linggo ay napapanood na nga itong si Alden bilang host ng Stars on the Floor 2026. Mas kaabang-abang na raw ngayon ang mga magaganap sa naturang dance reality competition. Pinaghahanda na rin ngayon ng tinaguriang Asia's multimedia star ang isang bagong serye na kanyang pagbibidahan. Kakaibang karakter ang gagampanan ngayon ni Alden sa medical drama series na Code Grey. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang
Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, hindi makapaniwala si Aga Mulak na nakahuli siya ng napakalaking isda. Yun nga, sunod-sunod ang post ng aktor kahapon na ipinapakita ang kanyang huling isda. Walang nabanggit si Aga kung saan sila nag-fishing, though ang alam ng mga kamosa natin ay sa Batangas yan. Quote and unquote, what a morning, unbelievable. Aniya, sa isang nahuli niya kahapon, Sabado de Gloria. Chill-chill na lang si Aga ngayon, hinahayaan na lang niya ang mga anak na kambal na sina Andres at Atasha Mulak na maging busy sa showbiz. Sila ng misis niyang si Charlene, ine-enjoy na lang ang buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, Susan Aison at Justin Ocia sa ating Wirecast. Salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports, sa muli kay Steph Vicente sa ating Showbiz Balita. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.